Hindi talaga not necessarily na yung parang pagiging rigid Mm-mm. ng German time is also been parang there's no wrong o parang hindi lahat yun dapat laging ganun, no? So, welcome mga kababayan. Ito ang Pinoy Husbands Podcast. Again po. So, ngayon, ang topic natin, Norbert, is ano nga ba? Ano nga ba ang topic natin ngayon? Topic natin ngayon ay Filipino time. Filipino time. Ano ba? Bakit ba? Bakit ba topic ang Filipino time? Oo nga, ano bang pinagkaiba nun sa German time, ano? Pag sinabing German tsaka Filipino time. Ewan ko, but yung naalala ko nung medyo nasa school pa tayo, yung pag sinabi na German time, they're really on time. Talagang Yes. hindi lang talaga on the dot, but even like punctuality on a whole different level. Yes, correct. Pero ang Filipino time, Eh, sabi naman, sabi ko naman, I think yung na-experience natin sa Yes, nating correct. mga buhay-buhay growing up, yung Filipino time is parang uh, uh, parating late. Sana naman po may katotohanan din naman 'yan, 'di ba? I think may mga kaibigan ako na actually may mga kaibigan ako dati na foreigner. And so they asked me about Filipino time. Ako naman kasi, proud tayong Pinoy. Akala ko may time na parang, hindi parang on time din naman kami. Pero ako lang pala yun. Talaga on time. Pero to be fair naman, hindi naman siya talagang, hindi naman dinidefend ko yung pagiging late, no? Kasi hindi naman talaga cool ang maging late. Pero I think what people don't know as well sa Pilipinas kasi, 'di ba? Hindi naman alam ng mga ibang friends natin sa abroad na ang tindi ng traffic. Yes. 'Di ba? Pag 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 yung traffic talaga hindi mo kontrolado yung traffic eh. So wala ka talagang magagawa. yeah, totoo yan. So yun ang mahirap i-explain. Yes. And I think sa ating mga Pilipino ginagawa nating excuse na kasi traffic. traffic. Oo. Totoo yan. Pero may pinanggagalingan naman ng Filipino time. And I think also sa Pilipino kasi yung kultura natin na para bang pagka pumunta ka ng maaga, pag sa isang party, no, 6 o'clock yung party, pag pumunta ka ng 6 o'clock, wala masyadong tao doon. O kasi nga Filipino time, Kasi di ba? Filipino. Oo. O kasi, oo. Oo, So, tama Filipino time. naman. I think parang parang meron akong natutunan na isang etiquette pala siya sa UK. Na pag sinabi ng UK na yung party starts at 6:15 sa bahay sa 6 o'clock sa bahay ang gusto pala talaga nila pumunta ka ng 6:15. Kasi parang kunwari ikaw yung nagpe-prepare nung lahat, no? Minsan parang hindi mo natapos yung preparation ng 6. So gusto mong umupo muna, pahinga bago dumating yung guest kasi pag dumating yung guest, tuloy-tuloy na yung parang pag-host mo. Ano ba 'yun? Oo. So meron din palang ibang kultura na hindi nangangahulugan na pag 6 o'clock. 6 o'clock nandun ka na rin. Alam mo yun? Oo, yun nga. So, I think ito yung parang kasi time, 'di ba, is it's something that we cannot control. And pag nakasanayan natin ang Filipino time, pag may Filipino time ka na mentality, parang naka-carry on mo yun sa buhay-buhay mo. That's So, true. I think, and I mean, by that definition of being Filipino time and German time, talagang on the opposite spectrum. Yeah, I think so. Hindi talaga not necessarily na yung parang pagiging rigid ng German time is also been parang there's no wrong o parang hindi lahat yun dapat laging ganun, no? Ang buhay natin kasi maganda may balance between spontaneity and scheduling. Yeah, yun nga yung personal definition ko ng Filipino time instead na parang late siya, yung what normal people say. Yung definition ko ng Filipino time is talagang we are more spontaneous. Parang may level of spontaneity na kaya nating mag-adjust na okay lang.
Pag hindi dumating ang bus ng eksaktong ganyan, okay lang. So, gano'n naman. Parang yun ang definition ko. Actually, totoo yan. And I think actually, parang it shows you yung values ng mga Pinoy, na we are very accommodating, very understanding, no? Pagka, parang hindi tayo masyadong rigid or hindi stricto ba sa mga ganung bagay na maintindihin. Kaya maganda sa Pinoy yun, no? Kasi parang pag may nangyari, okay lang, intindihin natin. Yeah. Parang ganun, di ba? So sa buhay Pinoy husband, sa buhay mag-asawa, parang sa Pinoy, tayo lagi yung gustong umintindi. Oo. No, pagka tama. pagka sa Filipino time, kunwari, pagka yung asawa mo na foreigner, ayaw malate, parang ikaw medyo relax ka lang. Ganun yung experience ko. Dapat talaga, sabi nila, 12 o'clock, dapat nung tayong 12 o'clock. Alam mo yun? So, parang sa amin dalawa, si Steph yung talagang punctual kasi syempre, siya naman yung German sa British. So, parang sa experience namin, nakita ko sa kanya yung value na, yung importansya ng time na syempre kailangan maayos siya. Ang nakikita ko yung sarili ko na ako yung bang relax na, sige, punta tayo dyan. So, parang ako naman, pagbaliktad, na may sabi kami, meron tayong small group ng 6 o'clock. So, pag hindi sila pumunta ng 6, yung for me na experience ko, sige, okay lang, punta sila 6:10. Hindi lang naman Pinoy yung late eh. Oo nga. Diba? Oo. Late din naman mga German trains. Exactly. So, doon ko napansin na yung reasoning behind ng Filipinos. So, for our foreign listeners there, okay? So, for us Filipinos have this understanding of if you cannot make it on the specific time, it's okay for us. We understand the situations, right? True. We don't have this kind of strictness that you have to be there. Yeah. So I think hindi naman siya na hindi tayo na offend Yes. na immediately na late sila. Oo. Not that saying that they do get that. Yeah. But yung experience ko naman, ito na funny, I think I really found it very funny yung bagong-bago ako sa Germany. No? So may feeling ako na parang, okay, dapat sila, mga on time sila. So kailangan ganyan. So ako, sabi mo nga, di ba, masyado tayong, hindi masyado, but maintindihin tayo talaga by nature. Yes. So inuunawa natin yan. So yung asawa ko, si Sophie, yung bago pa kami kasal, sabi niya, kailangan natin pumunta sa bus stop and we have to walk in like 7 minutes. And ako naman, wala namang kaalam-alam, di ba? Sabi ko, wow ha, specific talagang 7 minutes ang paglakad. Hindi 5, hindi 6, hindi 10, 7. 7 minutes na paglalakad sa mula sa bahay hanggang sa bus stop. Ko, baka namang wow, talagang impressed ako. Nung mga first pa lang na talagang 7 minutes po. Talagang ang bilis. Binilang nyo talaga yun, ha? Hindi niya binilang ko. Talagang tinatingnan ko, talagang 7 minutes. Talagang amazed ako. Pero hinihingal na ako sa lalakad kasi ang bilis nila maglakad. Yeah, totoo yan. Yo. Ang mga Pinoy pag naglakad para talagang may pangarap sa buhay. Alam mo yung meron tayong iniisip. May iniisip, tapos kumakanta ka pa sa ulo mo. Relax lang. Pero dito talagang pag naglakad, alam mo yun, kailangan... Parang on a mission ang naglalakad, Yes. di ba? So naglalakad, ang bilis niyang naglakad. 7 minutes, tapos parang after palang 2 weeks, sabi ko, babe, like, pwede ba bakit ba kailangan 7 minutes tayo? Talaga, umabot pa siya ng parang isang buwan. Hindi ko sinasabi agad. Sabi ko, hindi naman na-reklamo pa. Sabi ko, bakit pa kailangan natin maglakad ng 7 minutes mula sa bus stop sa bahay? Sabi niya, kasi baka if we are late, then we will miss the bus. And then pag, doon ko naintindihan kasi pala, ayaw nilang masyadong maghintay sa stop, especially pag winter. Kasi malamig naman talaga. So, hindi naman talaga siya practical na maghihintay ka dun. So, pero sabi ko, pero gusto kong makita yung mga trees, yung mga, yung mga gano'n. Mga paligid-paligid. Sabi niya,
I've seen that all the time. So, hindi na kailangan. Oo nga But naman. then na-realize ko na, so, yung sabi ko sa kanya, like, so, pwede ba na, na we leave earlier? Yes. Para naman, Ma-enjoy mo yung... ma-enjoy ko yung lakad ko, tapos hindi mo Hindi ka na, na para na-hassle tsaka oo, hindi ako mamadali. nakaka-guard. Oo, yun. Kasi feeling ko, palagi nagmamadali, kahit saan. Kasi maraming, like, always like rushing to one thing to another. And it's because of the punctuality and it's Yes. really good. But nasistress ako inside kasi hindi na, bakit ba? Oo. Ano Ano ba mangyayari pagka na-late ako ng 1 minute na... Kasi naman talaga, pag na-miss mo ang bus, hintay ka na naman ng 20 minutes. Pero sa Pilipinas, kung i-calculate mo sa Pilipinas, feeling ko, 20 minutes, okay lang yun. Pero actually, ang daming effect nun. 'Di ba? Pag na-late ka ng ganyan. So kaya may system, kaya nagwo-work siya. So yun yung parang isa sa mga nahirapan ako nung una. And I think na lang siya na may binasa akong libro, tas sa libro may nagsabi doon na may pag-aaral pa lang ng ganap, no? Na Talaga? people who are born in a warmer climate tend to walk slowly. What? Yeah, than people who are born in colder Oh, climates. okay. So, Pero imagine. it makes sense, di It ba? makes sense. Kasi pagka nasa cold countries ka, yung bang gusto mo mag-generate ng heat eh. Correct? Oh, correct. Yeah, and I mean, para ko, kayo nun pala. So, nung nabasa ko yun, parang din na-liberate yung feeling ko na okay lang pala. Hindi pala ako, okay lang din pala. Kasi sanay ako kasi sa Pilipinas, pag naglakad ka ng mabilis, talagang papawisan. pawis mo. Oo, like, correct. Yes, correct. Talagang tagatak. di ba? Yan ang Tagalog. Ano sa Tagalog nun? Tagatak. Yung bang... Tagatak? No. Sa Bisaya, tagaktak. Tagaktak. Yeah. Parang ganun din natin yung Pilipinas. Tagaktak ang imong singot, di ba? Singot ang Singot pawis. is pawis. Yeah. Singot. Kasi sa Tagalog, singit yung Okay. So, yun, di ba? So, yung sa oras, Filipino time talaga is pagkaiba na. Yes. And I think ang impact nun sa mga Pinoy, no, na merong ibang foreign wives, hindi talaga ganun kadali mag-adjust for me. And I think dun din kami nagkaroon ng conflict ni Mrs. sa first times namin. Kasi nga parang hindi mo maalis yung perception ng mga foreigner, no, na sometimes kung ganun ka parang ganun yung behavior mo, para sa kanila laziness yon. Which is totoo naman minsan na hindi mo talaga pagkakaisa. Inamin mo. Inamin ko na, no, sa camera. Ano ba, panibagong bash na naman to. Pero I think yung napapansin ko na may value talaga na yung time is important, yung scheduling, yung plano ninyo na kailangan ganito ang oras na pag-alis. Ang nakikita kong disadvantage nun is yung the other side na parang sobrang rigid, na parang wala ka ng wiggle room para magpahinga. Parang kunwari from 10 to 12, ito yung gagawin mo, 12 to 1. Parang walang yung balance na baka mamaya ma-late ka o kaya magkasakit ka, madapa. Yung gano'n, talagang kailangan ito na yung oras, no? So yun yung nakikita kong disadvantage. Kasi dito sa Germany, parang pag nagplano kami mag-holiday, kunwari, pupunta tayo sa summer, ngayon pa lang, diba? Nagpaplano na kaming holiday sa summer. Yun kasi pag hindi mo na plano yun, wala ka ng trouble ka, di ba? Mas mahal, wala ng hotels. Tsaka ito pa, talagang malupit to, guys. Yung anak ko, bunso. So 3 years ago, pa lang siya, pinanganak siya 2021. So yung kita is parang kindergarten sa Pilipinas, no? Kailangan mong maghanap ng kita ng kindergarten. Nasa tiyan pa lang ng nanay. My goodness. Si Liliana, sa tiyan pala nanay, kailangan na namin maghanap ng kindergarten. Yeah. Kasi pag hindi mo hinanap yun, walang siyang spot. Walang chance, walang spot. So pambira, sa Pilipinas, hindi ko narinig yun.
Para sa Totoo. Pilipinas, siguro pupunta ako bukas. Pwede bang ipasok nyo? Pasok Yes! sa kapitbahay mo. Yeah, of O course. sa kindergarten. Kunwari, mag-a-apply ka ng kindergarten. Kahit yung day 1, siguro Oo. pwede sa Pilipinas. Oh, yun nga eh. Kasi, yeah, totoo yun. And may impact talaga siya sa relationship kasi, again, nakasanayan nyo, Yes. ibang kultura, iba ang definition. Pero I think ang maganda sa Pilipino, and I think I can speak generally na, ano tayo eh, we always say that we're resilient. But in that resilience also comes our adaptability. I think, I think in Tagalog parang madiskarte tayo eh. So alam natin kung paano siya i-navigate. Kaso nga lang may konting friction sa ibang Yeah, totoo yan. Pero Norbert, anong Tagalog, anong English ng diskarte? ay naku, my goodness. Hindi ko alam. Ang English ng diskarte ay discard. My Lord. Okay. Naisip ko na ito yung joke na to eh. Ano ba English ng God diskarte? joke na talaga yan, ha? Talaga na. Discard, di ba? Diskarte. Di ba? Ay, anong English ng mabola? Ano ba mabot? Parang Eddie Balsi. Patawad po mga kapamilya. Oh my Lord. Sorry po guys. Gusto ko wala- lang talagang ipasok yung joke. Wala akong entry. Wala Sorry. entry. Wala akong entry ng ganyan. Pero Wow. may friction nga. Totoo yan. May friction May nga. friction talaga sa simula. And I think, naman yun, may compromise naman yun. No? In terms of parang hanapin yung wiggle room between spontaneity and yung parang scheduling. No? So yung I think yung nung paglipat ko dito, tas yun na yung parang hindi ko siya inisip na magiging issue siya. Yes, You isa know, yan. like- Isa pa yan. Yeah, di ba? Yeah, hindi mo siya iisipin na may issue pala ito. kasi may parang ganyan. Kunwari may invite kayo to a dinner for a friend. Mm-hmm. I remember yung wife ko sabi niya, we need to be there like 6:15. Akala ako naman, sure. Of course. Of course, 6:15. 6:15. And then, nandun na kami 6 o'clock. Pumasok na tayo. So, Pero no, hindi daw Pero pwede. siya nga, hindi pwede. Bakit ba? Hindi ko maintindihan kung bakit hindi pwedeng masyadong maaga. At hindi din pwedeng masyadong late. Kailangan talaga 6:15. Talaga, so parang siya naging ang nangyari din para din na kayo kami nagtalo kasi bakit ba hindi, and doon mo ma-realize na it's a cultural thing na kailangan nating respetuhin kasi ganun ang kultura nila, but hindi natin kailangan i-judge kung bakit ganun. I think yun yung kasi feeling ko pag masyado yung if we push it na parang feeling ko we appear like judge natin yung na mas magaling Yung kultura natin sa kanila eh. ganyan. Yeah. So yeah. hindi maganda eh. Yeah, totoo. Okay, so pinag-uusapan. Yeah. Kaya nga 'di ba, communication talaga is the key. So, imbes na nung una talagang hindi ko maintindihan at feeling ko talaga ba naman like ang feeling ko pwede tayong mag-una doon kasi pag nandun na tayo I can help set up para yun yung isip mo, 'di ba? Parang kahit maaga ka doon, hindi ka naman uupo lang. Tutulong naman tayo, 'di ba? Hindi yun naman sa Pilipinas. Tutulong naman talaga Mga tayo. Pilipino naman ganun eh. Oo. Pero hindi pala ganun. Saka hindi necessarily ganun. Parang ayaw nila yung magpatulong pagka nandun ka. Guest ka. Guest ka talaga. Oh. So parang iba nga rin. Oh. Pero in the same way, no, nung sa Pilipinas kami ni Steph, no, so yung mindset din niya iba eh. So parang inorient ko rin siya na sa Pilipinas, pag sinabi mong 5, hindi lahat nandun ng 5. Kasi kunwari galing sa Pasay, yung kamag-anak mo nasa Laguna kayo nakatira kasi doon kami nakatira eh. Oh. Parang hindi ko ina-expect na yung bang lahat darating ng 5 kasi inisip mo pag 30 yung invite mo, pag nagdatingan ng 5 yan,
talagang mahirapan ka Oo, hirap. host. So, ang sabi ko sa kanya, tanggapin mo na lang na kung tanggapin ko na ganito sa Germany, ganito rin sa Pilipinas, na hindi kami, lahat, ganun talaga. So, hindi mo mababago ang kultura eh. Hindi. Ang kailangan mo lang talaga intindihin na ganun yung maintindihin tayo mga Pinoy. Yeah. Hindi And tayo hindi siya masyadong... kailangan pag-awayan. Yun. I think pag inintindi mo Yeah. una bago mo i-fight na intindihin ka, hindi na siya magko-cause ng conflict pag Yeah. inintindi mo. Kasi na-realize ko kasi na oo nga na. Kasi dito wala naman silang walang kasambahay, walang katulong. Sila lahat gumagawa. Pag oras talaga na ganyan, sila yung guest, ang dami pang gagawin. 'Di ba? So, hindi naman so iba talaga siya. Iba talaga. Iba. Ano ba ang second question? I think ang isa ding importanteng bagay dito is yung maintindihan natin, no, na I think yung pagiging late, meron talagang hangganan yun. So siguro pag 1 hour ka nang na-late, no, Norbert, sorry. Kaya ako po kasing na-late kanina sa meeting namin. Yun, I think may balance yun. Siyempre, kailangan mag-communicate pa rin. Kailangan pa rin ng mga usual protocols na kailangan natin gawin. So, hindi siya parang gawing excuse na maging late lagi kahit na maintindihin tayo. No? Yeah. So, that's universal. Kahit sa ibang bansa na yung punctuality na tayo. Importante talaga. Importante. Kasi, di ba, oras naman hindi nababalik eh. Yun ang talagang one thing na you invest that you can never also give back to someone. Like, kasi napaka-precious talaga ang time. Yun yung natutunan ko dito na every minute talaga counts. And kahit nga, like, ano ba yung gusto ko sabihin dyan? May point akong gusto puntahan. Sige lang. English, bro. English. For example, yung definition ng Filipino time, popular definition natin, umabot ako sa point na hindi ko na talaga siya gusto marinig. Hindi ko siya gusto na trait na associate sa atin. Pero alam ko kung ano ang pinanggalingan diyan at alam ko na hindi talaga na mahirap siya at hindi naman siya ganun ka I mean, hindi ko siya, the popular definition of being late, it's not really cool. Pero mas naintindihan ko ngayon kung bakit ganyan. Kasi dito sa, and again, sinabi ko sa ating previous episode about the language, di ba? Na nalalaman mo yung kultura ng isang bansa or tao through the language. So, sa Germany, I mean, I'm sure, alam mo to, pag iba sila mag-tell ng time, di ba? Ano ba yung time nila doon? So sa atin, di ba, anong oras na? 7:30 p.m. Ganun lang talaga, simple. Dito, iba. Yung question pa lang ng anong oras na, yung parang wie spät es, di ba? Yun yung German translation. In English, directly, how late is it? So, may na talaga na, late ka na. Kumbaga parang pag nagtanong ka na ng anong oras na, late ka na nun. Late ka na nun, oo. Tapos, yung sagot pa nun is parang, instead of 5:30, parang 30 minutes to 6. Parang ganun yung dating. Yung dating, So, advance pag-isip. Yun ba yung half 6? Half 6. Half 6, diba? Yeah. Kasi hahatiin mo yung 6. So parang 5:30. So half 6 is actually 7. So half 6 is 6:30. Talaga? Oo. Okay. So, alam ko half 6 is 5:30 eh. Hindi ba? I-verify na natin information sa mga dito. viewers sa comments, please. Pero ang point kasi doon yung hindi sila yung directly na na parang kasi hindi directly na 7:35, hindi ganoon eh. Parang kunwari 10 minutes to 7 or 7 10 past 7, 'di ba? Yes. Parang or Viertel nach 7 o the Viertel von 7. Parang
yung half yung 45 minutes. Oo. So, dun mo makikita na hindi directly na yung... Yes. So, talagang advanced sila na. So, that explains na, to me, isa yung important yun kasi na-realize ko nga, kaya pala talagang nagpaplano sila ahead. Kaya pala nung nag-schedule ka ng gusto mo makita yung kaibigan mo, parang Oo. 2 buwan ka Magplano. kunwari sabi mo, di Sa summer. holiday, parang sa atin kasi Sa atin, mga 2 days. 2 days. Paplanuhin yan. Di ba? Or sabihin ng kaibigan mo, punta tayo ng Boracay na next weekend. Okay, go. Ganun Yes, lang. di ba? Magbubook kayo ng weekend na yun. Yun na. Yun na. 3 to 4 days before. Oo. Book agad. So mahirap siya i-navigate kasi nga nakasanayan pag nasa relationship na medyo Medyo na. magiging conflict. Oh. And I think that's tells us na yung bang the way they plan their life, iba sa the way we plan our lives. So may value din naman na yung pagplano ng malayo. Kasi nung wedding ko, 2017, nagplano kami mga 1 year ahead. Wow. Magbubook lang ng ng lugar Sa Pilipinas hindi ganoon. 2 months ata pwede na magbubook pa of course kung may opening. So I think ang value na makukuha natin doon is yung planning ahead has value. Yes. Importante. And at the same time, yung planning also your time together is really important. Hindi nyo napansin ko na sa mga colleagues ko na Germans. Pinaplano talaga nila yung date nila. Oh, which is maganda, 'di ba? Oo, yung bang every month meron silang date time na kunwari every Friday third Fridays ng month may date. Meron yung iba din na every month, every week. Yung bang may time lang sila together, mag-usap, either coffee, either baka bago matulog, magtulog na yung mga bata. Kasi may value naman talaga eh. I think yun yung parang hindi mo siya maiiwasan. Kasi pag sa Pilipinas, totoo nga, may spontaneity tayo, meron tayong time together sa mga wife natin. Pero minsan, nami-miss natin yun. Kasi hindi planado eh. Yes. Yung ganun. So, Yun yung na-appreciate ko kasi may ano siya, may talagang may impact talaga siya na mas magiging intentional ka, 'di ba? Yes, so, yung ano ko naman Paul, yung tanong ko naman sa iyo, parang ano ba ang positive? Ano ba ang positive na effect ng buhay na, mixing the Filipino time and the German time? anong tawag doon? German Filipino time. Yeah. German. Parang German sausage na. I think yun nga yung sa pinag-usapan natin kanina, importante talaga yung meron kang balance between spontaneity and scheduling. Na importante na may schedule pa rin kayo sa buhay nyo, mga big major events, like holiday, maganda yun. Christmas. Pero also leave way for wiggle room. Margin of your time na pwede ka ma-interrupt. Kasi may interrupt naman talaga yung buhay mo. So pag sinet up mo yung buhay mo na talagang sobrang sikip, na wala kang room to even breathe, or to sit down, drink coffee. Pag na-interrupt, parang hindi ka na pwede ma-interrupt no? And I think yung magandang lesson ng si Jesus nga na-interrupt So in our life, meron din chance na kahit na anong gawin mo, kahit na gaano ka kagaling mag-planner, may interrupt at may interrupt ka pa rin. So rather than avoiding it, anticipate and welcome it. Na minsan may mga interruptions na maganda naman. Not necessarily all of it. Pero at least you have time to to help other people, to drink coffee. And I think importante siya kasi yung parang yung synergy nyo ng spouse mo, doon natetest feeling ko doon with my wife na notice ko na of course ako masyadong spontaneous pero ngayon feeling ko na ako na naman nagpaplano ng mga hindi ko nga lang maplano ng super far. Sabi niya kunwari sometimes sabi niya what are your plans like next Saturday, parang ganun. Ako, babe, sorry, wala pa ako doon. Wala ka pa doon sa Sabado. Pa yung iniisip ko, parang ganun. Pero na-appreciate ko yun. Na-appreciate ko
ko siya. Tapos, at the same time naman, yung sabi ko nga na yung ating magiging spontaneous na-embrace din niya. No, and parang naiintindihan din niya yung kultura natin na maging spontaneous. Kasi when she also meets other Filipinos and then parang, ganun, parang easy lang. And yung sa ano naman, yung I think yung margin, importante yun kasi sabi nga si Jesus nga, 'di ba, na i-interrupt. Siya nga 'di ba yung nung papunta siya sa bahay ba yun ng isang Roman soldier para Para pagalingin yung anak niya tapos may may nag-interrupt na babae na humawak sa damit niya. oo. 'Di ba? Kung ako yung tatay nun, Oo. bakit ka huminto? Yun yung schedule mo, 'di ba? Mamamatay na yung anak ko. Oh, yun yung schedule mo. Bakit hindi yung para sa yeah. Pero I think magaling yun kasi dinemonstrate niya na we should have that kind of margin. Correct. And wala naman talagang perfect na culture, but I think what he did really demonstrated that we have to be open to interruptions like that. Yeah, totoo yan. And at the same time to also schedule our important events sa life natin na hindi naman kailangan na parang lahat spontaneous na lang, no? Parang na wala na, bahala na lang kung ano yung bukas. So may may balance talaga na I think very important sa buhay natin. And I think that's what we can give, no? For our challenge. Mga Pinoy husbands, I think pag nakikinig kayo ngayon simula ngayon aming episode, may isang parang challenge kami sa inyo na sana naman isang challenge lang para hindi naman siya na marami. Hindi naman siya marami. Masyadong mahirap. So bakit ba nag-challenge tayo? Bakit ba nag-challenge? Hindi mo mahirap. Yeah. Tama. Yeah, I think lang po, gusto lang po namin i-challenge kayo para isang bagay lang na pwede nating i-improve, na pwede natin ma-apply agad-agad sa ating mga relationship. Para ma-improve nga naman. And ang challenge namin for today is that find time to spend time with your wife. Once a week. You know? Gandang bagay yun na siguro Friday night, ganyan, 6 p.m. to 7:30, pag tulog na yung mga bata. O siguro Saturday morning, pwede kayo mag-coffee. So ilang oras ba to? Parang mga 1 hour and a half lang. Di naman, pwede ring 3. Depende sa inyo, no? Ang importante is may time kayo together. Oo. So pwede kayong malate doon, pero dapat importante yung time together na meron kayo from starting to ending. Importante yung spending time So aside from the being on time or being late, no, ang importante pa rin yung the time you spent na siguro in the future episodes pag-uusapan how do you spend time with your wife na foreigner kasi iba yung perception nila nun maraming tao na minsan nanonood lang kayo ng sine, spending time na pala yon. Pero sa ibang mga kultura hindi spending time yon. Minsan nga ayaw nila nun so depende yun sa mga sa inyong dynamics. Yes, correct. So for now, ang importante is you need to set a time. Yeah, ilagay sa schedule talaga. Yes. May time. May time kayo together. Yeah, wow. Sana naman po ay iyong may natutunan kayo sa aming napulot na mga lesson. Yes, and I hope po na anong tawag diyan sa Tagalog? Ano yun? Sige, go. Nakalimutan ko na. Hindi ko na alam. Sana po ay magawa niyo ang challenge na matiwasay. Matiwasay? Yeah. Tama ba yun? Matiwasay. Parang open-hearted. Open-heartedly. Bukas puso. Kumbaga hindi kayo napilitan. Parang yun ang gusto ko sabihin. Hindi kayo napilitan na gawin yung challenge. Yes. Kasi may benefit talaga siya. Yeah. That's true. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito at lagi po nating tandaan na hindi po ito tungkol sa pagiging perfect na husband. Ang mahalaga po ay may effort na mag-improve sa lahat ng bagay para tayong maging mabuting Pinoy husbands. Till next time. Bye! Bye!